Isang maulang gabi, sa isang bakanting kalsada sa labas ng syudad. Isang lalaki, sa kanyang pickup truck, ang huminto nang makita niya ang kumikislap na ilaw ng pulis sa unahan. Umaba siya at natigilan. Isang babaeng pulis ang nakahandusay sa tabi ng kanyang wasak na patrol car. Tugo kahit saan. Mahina siyang bumulong, umalis ka na. Hindi sila darating. Agad niyang hinubad ang kanyang jacket, ginupit ang seatbelt ng babae gamit ang kutsilyo at diniinan ng husto ang sugat. Abang nawawalan ito ng malay, mahinahon niyang sinabi, "Huwag kang bibitaw. Nakakita na ako ng mas malala pa rito. Hindi ka mamamatay ngayong gabi." Makalipas ang 1 oras, sa silid ng ospital, napatitig ang police captain sa kanyang perpektong tahi na sugat. Nanginginig ang mga kamay. Diyos ko, sino nang gumawa nito? Parang sanilita lang pagkakatrabaho. Tos J. Reyes, 40 taong gulang. Sino father? Gumigising siya tuwing 5:30 ng umaga sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan. Yung tipo ng lugar kung saan kumakaway ang mga kapitbahay, pero hindi nagtatanong. Sa kusina, naghahanda siya ng baon para sa kanyang anak na si Angela. 10 taong gulang ito, nagniningning ang mga mata, at laging nagtatanong kung bakit may mga peklat siya sa kamay. Hindi niya sinasabi ang totoo. Ang totoo ay komplikado. Dati, si Josh Reyes ay ibang tao, isang combat medic sa Special Forces, ang tipo ng sundalong pinapadala kapag nagkakagulo sa mga lugar na wala sa mapa. Nagligtas siya ng mga buhay sa gitna ng putukan, nagtahi ng mga sugat sa dilin, at pinanatiling humihinga ang mga tao habang inaabot na sila ng kamatayan. Pero noon pa yon, bago ang pagsabog na pumatay sa kanyang asawang si Sarah sa isang routine traffic stop, 5 taon na ang nakalipas. Bago niya nalaman na ang drug cartel na nag-ooperate sa kanilang probinsya ay ang parehong sindikatong nakasagupa niya sa ibang bansa. Bago niya tinilikuran ang lahat. Ngayon, nagmamaneho siya ng delivery truck, naghahatid ng mga supply sa mga tindahan sa probinsya, namumuhay ng tahimik at isang pinalalaki si Angela. Sa kanyang pulso, may suot siyang itim na rubber bracelet na may kupas na mga letrang naka-ukit. Huwag iwanan ang kasamang sugatan. Alas 11 na ng gabi nang matapos si Jal ang kanyang huling delivery. Hinahampas ng ulan ng windshield. Ang daan sa gitna ng gubat ay walang katao-tao. Madilim. Karamihan ay iniiwasan ang rutang ito sa gabi. Hindi alintana ni Jai ang katahimikan. At doon niya nakita kumikislap na ilaw, pula at asul, na bahagyang natatanaw sa gitna ng ulan. Isang patrol car na nakataob. Usok na nagmumula sa makina. Nagdahan-dahan si Jai. Sinasabi ng bawat himaymay ng kanyang katawan na tumawag sa siyam na 101 at magpatuloy sa pagmamal. Huwag ka nang makialam. Hindi ka na yung dating ikaw. Pero huminto siya. Lagi siyang humihinto. Kinuha ni Jai ang isang flashlight at lumabas sa ulan. Mas malala ang pinsala sa malapitan. 2 beses, sigurong tumaob ang sasakyan. Pasan na salamin sa lahat ng dako. Iupi ang pinto ng driver. Sa loob, nakasubsob sa manibela ang isang dalaga. Uniforme ng pulis, ang kanyang badge ay nag-reflect sa ilaw ng flashlight. Si Officer Maria Santos. 29 anyos,
18 buwan na sa serbisyo. Ngayong gabi, isa niyang sinundan ng isang lead tungkol sa cartel. Malaking pagkakamali. Tumilat ang kanyang mga mata. Bugo ang dumadaloy sa kanyang mukha. Punit ang kanyang bes. Isang malalim na hiwa sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang magsalita. Halos pabulong. Umalis ka na. Tumawag ako. 20 minutes ago. Kinapa ni Jai ang kanyang pulso. Mahina. Mababaw ang paghina. Mabilis siyang nauubusan ng dugo. Kinuha niya ang kanyang telepono. Walang signal. Nakaharang ang mga puno sa gubat. Inawakan ni Maria ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay nakakagulat na malakas. Kung tatakbo ka, hahanapin ka rin nila. Nagmamasid sila. Tinitigan siya ni Jai. Tinitigang mabuti. Nakita niya ang takot, ang sakit, ang pagsuko. Nakita niya ang kanyang asawa. Hindi parehong mukha, pero parehong uniforme, parehong sitwasyon, parehong pagkakataong nawawala. Huminga siya ng malalim at sinabing, kung banon, sabay tayong lalaban. Tumakbo si Jai pabalik sa kanyang kak. Sa likod, nakatago, sa ilalim ng isang trapal, ay isang lumang medical kit, military grade. Itinago niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Siguro, para sa sandaling ito. Pumalik siya sa sasakyan. Pumitikit na ang mga mata ni Maria. Oy, huwag kang bibitaw. Anong pangalan mo? Maria. Sige, Maria. Ako si Jai. Ilalabas kita rito. Pero kailangan mong manatiling gising. Kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin kung bakit ka naging pulis. Sinubukan niyang mumiti sa kabila ng sakit. Gusto kong makagawa ng pagbabago. Magandang dahilan. Sinuri ni Jai ang pinsala. Kailangan ng agarang pressure sa sugat. Maaaring sumabog ang sasakyan anumang segundo. Matapang ang amoy ng gasolina. Nagdesisyon siya. Oras na para maging yung dating siya. Mabilis kumilos si Jai. Una, ginupit niya ang seatbelt ni Maria gamit ang kanyang tactical knesit. Luma na ang talin, pero matalas. Automatikong kumilos ang kanyang mga kamay. Hindi nanginginig. Umungol si Maria nang ilipat niya ang bigat nito. Mas malala ang sugat kaysa sa inaasahan niya. Malalim na saksak. Posibleng may internal bleeding. Masakit to, sabi niya. Lahat na. Masakit. Sa bagay, mula sa kanyang medical kit, kinuha niya ang hemostatic gauze, isang trauma bandage, at surgical clamps. Mga gamit na hindi niya nahawakan sa loob ng maraming taon. Pamilyar ang mga ito sa kanyang mga kamay. Nilagyan niya ng panakip ang sugat. Sumigaw si Maria. Hindi siya tumigil. Hindi pwedeng tumigil. Kung titigil siya, mamamatay ito. Kausapin mo ako. Maria, sino nang gumawa nito? Sa'yo? Sa pagitan ng nagnyangalit na mga ngipin, sinusundan ko. Suspect. Koneksyon sa sindikato. Tinulak nila ako. Palabas ng kalsada. Nagtiim ang bagang ni Jai. Ang sindikato. Palaging ang sindikato. Ilan sila? 2 sasakyan. Siguro 6 na lalaki. Iniwan nila ako rito. Akala nila, patay ka na. Panatilihin, nating ganun.
Hinigpitan niya ang trauma bandage. Fail dressing. Hindi maganda tingnan, pero epektibo. Umina ang pagdurugo. Pagyang stabilize ang paghinga ni Maria, pero hindi pa sila ligtas. Mas matapang na ang amoy ng gasolina. Tumutulo ang krudo mula sa sasakyan. Isang kislap lang at pareho silang abo. Kaya mo bang gumalaw? Anong ni Jai? Hindi ko alam. Kailangan mong subukan. Sa bilang ng 3. 1, 2, 3. Binuhat niya ito. Magaan. Sobrang gaan. Nakatulong ang adrenaline. Dinala niya ito palayo sa wasak na sasakyan. 20 talambakan. 30. Repo. Sa likuran nila, kumislap ang makina ng patrol car. Dinapa ni Jai si Maria habang sumasabog ang sasakyan. Ang naglalagablab na apoy ay nagliwanag sa buong gubat. Umuho sa kanila ang init. Umagibis sa itaas nila ang mga pirasong metal. Sa isang iglap, lahat ay apoy at ingay. Tapos, katahimikan. Angin ang ulan at ang lagitik ng apoy. Tumingala si Maria kay Jai, ang mukha niya'y naliliwanagan ng nasusunog na sasakyan. Aliw ka. Lagi kong naririnig yan. Sinuri niya ulit ang sugat nito. Maayos pa rin. Mabuti. Kinuha niya ang kanyang telepono. Wala pa ring signal. Masyado silang malalim sa gubat. Kailangan kitang madala sa kalsada. Hindi tayo mahahanap ng ambulansya rito. Hindi ako makalakad. Alam ko. Ubuhalin kita. Pinuhat muli ni Jai si Maria. Parang patay na ang bigat nito. Nagsisimula ng shock. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kalahating milya pa ang layo ng kalsada. Paakyat sa gitna ng ulan. May dalang babaeng aagaw, buhay. Nakaranas na si Jai ng mas malala. Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay isang pagdurusa. Hindi para sa kanya, kundi para dito. Bawat galaw ay yumanig sa sugat. Umiikbi si Maria, pero hindi nagrereklamo. Ikwento mo sa akin yung anak mo, mahina niyang sabi. Yung jacket mo. May drawing sa bulsa. Galing kay Angela. Pahagyang napangiti si Jai. Siyempre, napansin niya. Kahit kalahating patay na, pulis pa rin. 10 taong gulang. Matalino. Masyadong matalino. Laging nagtatanong kung bakit ayaw ko siyang turuan kung paano manahe. Akit, ayaw mo. Dahil ayokong kailanganin niya ang skill na yon. Natahimik si Maria sandali. Yung asawa mo. Pulis din ba siya? Natigilan si siya sa paglakad, 1 segundo lang. Paano mo nalaman? Yung tingin mo sa akin, na para bang nakita mo na to dati. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. Ganito ring setup. Ang bash ng sindikato. Pasensya na. Huwag kang humingi ng pasensya. Manatili ka lang buhay. Yun lang ang hinihiling ko. Nakarating sila sa kalsada. Dahang ibinaba ni Jai si Maria. Pumaras siya ng isang dumaang truck. Isang tingin lang ng driver at tumawag na ito sa 911. Makalipas ang 15 minuto, mga sirena,
Kumikislap na ilaw, isang ambulansya, at 3 police car. Nagmamadaling lumapit ang mga paramedic kay Maria. Inupit nila ang kanyang uniforme. Nakita ang sugat, nakita ang field dressing. Isa sa kanila, isang veteranong EMS na nagngangalang Rodriguez, ay napatitig sa tahi. Sino nang gumawa nito? Umiling ang isa pang paramedic. Military trauma to. Kung sino man ang gumawa nito, iniligtas niya ang buhay niya. Naubusan na sana siya ng dugo sa loob ng 10 minuto kung wala ito. Pinalibutan ng mga pulis si Jai. Sunod ang mga tanong. Anong pangalan mo? Boss Reyes. Nakita mo ba kung sino nang gumawa nito? Hindi. Natagpuan ko lang siya. Doktor ka ba? Hindi. Kung ganun, paano mo? Dati akong medic. Matagal na. Dumating ang police captain, si Captain Marco de Leon, 30 taong veterano. Tiningnan niya si Maria na isinasakay sa ambulansya. Tapos kay Jai, tapos sa sumabog na patrol car sa di kalayuan. Pinuhat mo siya ng kalahating milya sa gitna ng isang potential crime scene. Lad, aagaw. Buhay siya. Wala akong oras para mag-alala sa ebidensya. Pinag-aralan ni Captain de Leon si Jai. Pinag-aralang mabuti. Nakita niya ang mga lumang piklat, ang kalmadong kilos, ang paraan ng pagtayo na parang sanay sa labanan. Ano ng buong pangalan mo? Boss Reyes. Nilitad ka ba? Alinlangan si Jai. Nati. Hindi na ngayon. Anong branch? Mahalaga pa ba yun? Mahalaga sa akin. Nagkatitigan sila. Special Forces Combat Medic. Marangal na discharge lamang taon na ang nakalitas. Tumango si Captain de Leon na parang may mga nabubuong ideya sa kanyang isip. Kailangan namin ng statement mo bukas. Sa ngayon, kailangan kong umuwi sa anak ko. Tumalikod si Jai para umalis. Tinawag siya ni Captain de Leon. Gis Reyes, salamat. Iniligtas mo ang isa sa amin ngayong gabi. Uminto si Jai, hindi lumingon. Ginawa ko lang mang dapat gawin ng kahit sino. Nagyakad siya patungo sa kanyang kirak. Nang buksan niya ang pinto, may napansin siya sa kanyang pulso. Wala na ang bracelet. Sigurong nahulog habang nagliligtas. Lumingon siya, pabalik sa ambulansya. Isinasakay si Maria. Ising ito, nakatingin sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas nito ang isang kamay. Nakapulukot sa pulso nito ang kanyang itim na bracelet. Huwag iwanan ang kasamang sugatan. Tumango si Jai isang beses, saka nagmaneho paalis sa gitna ng gabi. 3 araw ang lumipas, nagising si Maria Santos sa Rizal Medical Center. Puting pader, mga makinang tumutunog, gamot sa sakit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Si Captain de Leon ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama, seryoso ang mukha. Kamusta ang pakiramdam mo? Sinubukan ni Mariang umupo. Napangiwi. Parang nasagasaan ng ka. Anong nangyari sa kaso? Kalimutan mo muna ang kaso. Ikwento mo sa kinang tungkol sa lalaking nagligtas sa'yo. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata. Inaalala. Matangkad. Mga 6'2". Maitim ang buhok.
na may konting puti. Panga 40. Kalmado, sa gitna ng gulo. Sobrang kalmado, na parang ginawa na niya to ng 1,000 beses. Anong sinabi niya sa'yo? Na, hindi ako mamamatay ngayong gabi. Na nakakita na siya ng mas malaya pa. Uminto siya. Kaptain. Kung sino man siya, alam na alam niya ang ginagawa niya. Military trauma care, perpektong Freilstetchen. Pinuhat niya ako ng kalahating mila sa gitna ng ulan. Naglabas si Captain De Leon ng isang tablet, ipinakita sa kanya ang isang litrato. Siya ba to? Napatitig si Maria sa screen. Virus, license photo ni Jos Reyes. Oh. Siya nga. Sino siya? Yan ang sinusubukan naming alamin. Mabilis ang investigasyon. Tinunton ni Detective Lyra Diaz ang rehistro ng truck. Natagpuan ang address ni Jai. Maliit na bahay. Tahimik na lugar. Walang kahina, hinala. Sinuri niya ang kanyang background. Ang nahanap niya ay nagpatwag sa kanya agad kay Captain De Leon. Captain, kailangan mong makita to. Nagtipon sila sa conference room. Ang military record ni Zai ay nasa screen. Karamihan ay redacted. Mga 18 na bar, kahit saan. Mga classified mission. Pero may ilang detalyeng natira. Pos Reyes, Special Forces Kabat Medic, na deploy ng 7 beses sa mga classified location. Tumanggap ng Gold Cross Medal. Eksperto sa tactical medicine at emergency trauma care. Marangal na discharge lang ng taon na ang nakalipas matapos mapatay ang kanyang asawa. Inasa ni Captain De Leon ang pangalan ng yumaong asawa ni Jai. Sarah Reyes, patrol officer na patay sa isang drug interdiction na nagka-aberya. Inilabas ni Detective Diaz ang case file. Hindi nahuli ang mga suspect, pero ayon sa intelligence, sangkot ang sindikato. Ang parehong sindikatong nag-ooperate sa kanilang probinsya ngayon. Diyos ko, bulong ni Captain De Leon. Unting niya sila. O iniiwasan sila. Umalis siya sa serbisyo. Naging sibilyan, sabi ni Diaz. Kung gusto niyang maghiganti, matagal na niyang ginawa. Baka naghihintay siya ng tamang pagkakataon. 2 detective ang nagpunta sa bahay ni Jai. Umaga. 8:00 AM. Nasa kusina si Jai. Nagluluto ng pandesal at nagtitimpla ng tsokolet. Si Angela ay nakaupo sa mesa, gumagawa ng homework. Normal. Mapayapa. May kumatok. Alam na ni Jai kung sino yon, bago pa man niya buksan ang pinto. Nakita niya ang paghinto ng hindi markadong sasakyan. Sir Reyes. Ako nga. Ako si Detective Diaz. Ito si Detective Cruz. Gusto sana naming magtanong tungkol sa insidente, 3 gabi na ang nakalipas. Nagbigay na ako ng statement. May mga follow-up questions lang kami. Pwede ba kaming pumasok? Napatingin si Jai kay Angela. Nanonood ito. Nagtataka. Sandali lang. Pumalik siya sa kusina, lumuhod sa tabi ni Angela. Anak, kailangan kong kausapin ang mga taong to. Pwede bang pumunta ka muna sa kwarto mo at tapusin ang homework mo? May problema po ba, Tay? Wala naman. Ako yung may konti. Pero okay lang. Aalala ang mukha ni Angela. Hinalikan siya ni Jai sa noo. Okay lang ang lahat. Promise. Umalis ito.
Pinapasok ni Jay ang mga detective. Naupo sila sa sala. Ang maliit na espasyo, simpleng mga muebles. Pero may napansin si Detective Des sa dingding. Isang shadow box. Sa loob, mga medalya at ribbon. Wanted personal medal, military merit medal, at sa gitna, isang bold cross medal. Itinuro niya ito. Ang dami mong koleksyon. Hindi tumingin si Jay. Lumang buhay. Pinuksan ni Detective Cruz ang kanyang notebook. Is Reyes, sinuri namin ang military record mo. Dati kang Special Forces Combat Medic. Eksperto sa trauma care. Hindi yan, Panong. Bakit hindi mo binanggit yon? Nang tanungin ka namin kung paano mo niligtas si Officer Santos. Tinanong niyo kung doktor ako. Sabi ko, hindi. Tinanong niyo kung medic ako. Sabi ko, dati. Sinagot ko ng tapat. Umiiwas ka. Tinitigan siya ni Jay. Gusto ko lang ng privacy. Magkaiba yon. Pumasok sa bahay si Captain De Leon. Hindi siya inaasahan ng mga detective. Siguro'y naghihintay lang sa labas. Ay, Sir Reyes, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Kung bakit ang isang decorated Special Forces medic ay nagmamaneho ng delivery truck sa gitna ng kawalan. Tumayo si Jay. Illegal ba yon? Hindi. Pero interesante. Lalo na ang medic ding niyon ay nagligtas sa isang pulis na iimbestiga sa parehong sindikato na pumatay sa asawa niya 5 taon na ang nakalitas. Natahimik ang buong silid. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jay, pero bahagyang humigpit ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung ano nang pinapahiwatig mo. Lumapit si Captain De Leon. Wala akong pinapahiwatig. Sinasabi ko ang mga katotohanan. Ang asawa mong, si Sarah, ay pinatay ng mga miyembro ng sindikato sa isang traffic stop. Naging cold case. Umalis kita sa militar agad pagkatapos. Lumipat ka rito, nanahimik, at ngayon, niligtas mo ang isang pulis na iimbestiga sa parehong organisasyon. Coincidence? Hindi ako naniniwala sa coincidences. Pumaba ang boses ni Jay. Anong kailangan niyo sakin? Huminga ng malalim si Captain De Leon. Buhay si Officer Santos dahil sa'yo, pero nasa panganib pa rin siya. Alam ng sindikato na nakaligtas siya. Pabalikan nila siya. Kung gano'n, protektahan niyo siya. Trabaho niya yan. Sinusubukan namin, pero dehado kami. May mga military, grade na armas ang mga taong to, tactical training. Alam nila kung paano kami kumilos. Kailangan namin ng isang taong ihisip na tulad nila. Umiling si Jay. Hindi. Kailangan namin ng tactical consultant. Isang taong nakakaintindi sa combat medicine, ambush tactics, counter, insurgency. Hindi niya. Sabi, bakit? Itinuro ni Jay ang pasilyo kung saan nawala si Angela. Dahil may anak ako na nangangailangan ng ama, hindi ng bangkay. Mahinahon na nagsalita si Detective Diaz. Sir Reyes, kung hindi natin sila pipigilan, ilang pulis pa ang mamamatay. Ilang asawa pa ang mawawalan ng mister. Ilang anak pa ang mawawalan ng ama. Tumingin si Jay sa kanya, apos sa mga medalya sa dingding. Naisip niya si Maria Santos, bata, matapang, nagdurugo, sa gitna ng ulan. Naisip niya ang kanyang asawa. Parehong uniforme, parehong dedikasyon, parehong kapalaran. Naisip niya si Angela. Ano kaya ang gugustuhin niyang gawin niya?
Naging malinaw sa kanya ang sagot. Gugustuhin nitong siguraduhin niyang wala ng ibang bata ang mawawalan ng magulang tulad ng pagkawala ng ina nito. Uminya si Jai ng malalim. Magiging consultant lang ako. Hanggang doon lang. Hindi ako sasama sa field. Hindi ako hahawak ng armas. Susuliin ko ang tactics at tuturuan ko ang mga tao nyo kung paano manatiling buhay. Iyon lang. Inilahad ni Captain De Leon ang kanyang kamay. Sige. Nagkamay sila. Ngumiti si Detective Diaz. Kailan ka pwedeng magsimula? Bukas. Pero gagawin natin to sa paraan ko. Train ko ang mga opisyal nyo sa tactical combat medicine. Reviewin ko ang mga operational plan nyo. At kung sasabihin kong masyadong delikado, makikinig kayo. Sige. Inihatid sila ni Jai sa pinto. Habang paalis sila, lumingon si Captain De Leon. Isa pa, ala. Pinabibigay sa'yo ni Officer Santos. Inabot niya kay Jai ang isang maliit na kahon. Sa loob ay ang itim na bracelet, malinis na at may kasamang sulat na may nanginginig na pagkakasulat. Huwag iwanan ng kasamang sugatan. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Marias. Pinagmasdan ito ni Jai ng matagal. Pagkatapos, isinuot niya ito pabalik sa kanyang pulso kung saan ito nararapat. Makalipas ang 2 linggo, nakatayo si Jai sa training room ng pulisya. 15 na opisyal ang nanonood sa kanya. Si Maria Santos ay nakaupo sa harap, nagpapagaling pa rin pero determinado. Ipinakilala siya ni Captain De Leon. Ito si Jos Reyes, dating Special Forces Medic. Tuturuan niya kayo kung paano maka-survive. Umarap si Jai. Ang unang 60 segundo sa isang krisis ang magdedetermina kung mabubuhay ka o mamamatay. Narito ako para siguraduhin mabubuhay kayo. 3 oras ng training. Tourniquets, one-tacking, pressure points. Itinatama ni Jai ang kanilang tekniko. Profesional, pasensyoso. Pagkatapos ng klase, lumapit si Maria. Salamat sa lahat. Kamusta ang paggaling? Mabagal, pero tiyak. Uminto siya. Sinabi sa kinikapikain ang tungkol sa asawa mo. Pasensya na. Hindi mo naman alam. Dahil ba dun kaya mo ako niligtas? Nag-isip si Jai. Niligtas kita. Dahil yon ang tama. Pero oo, nakita ko siya sa'yo. Parehong uniforme, parehong tapang. Naluha si Maria. Malapit na naming mahuli ang sindikato. Raid. Inamin ang warehouse nila sa loob ng 3 araw. Gusto ka ni Captain na nandoon bilang tactical consultant. Alinlangan si Jai. Hindi ako sumasama sa kayag. Maaaring makapaligtas ng buhay ang judgment mo, naisip niya ang mga batang opisyal. Mabubuting tao, pero kulang sa karanasan. Sige. Pero mananatili ako sa common vehicle. Sige. 3 araw ang lumipas. Madaling araw. 20 opisyal ang pumalit sa isang warehouse. Nakaupo si Jai kasama si Captain De Leon sa Mobile Command Center. Ingay ng radyo kahit saan. Team on and position. Team 2 ready. Team 3 holding. Tumingin si De Leon kay Jai. Ayo. Aralan ni Jai ang screen. Yung pinto sa likod. Malamang may patibong.
Atras mo ang tinitry. Doon sila tatakbo. Paano mo nalan? Dahil yan ang ginagawa ko. Nagsimula ang raid. Mga kasmang, sigawan, gulo. Sa loob, 6 na miyembro ng sindikato ang napaligiran, dehado. Ang kanilang leader, si Vargas, ay tumakbo patungo sa pinto sa likod. Tulad ng hula ni Jai, naghihintay ang Team Freeze, pulis. Naglabas si Vargas ng isang detonator, ngumiti. Lumapit kayo, at sabay tayong mamamatay. Boses ni Maria sa radyo. Kaptain, may bomba siya. Inablot ni Jai ang mic. Maria, may nakikita ka bang malware mula sa detonator? Opo, pulang wire. Saan nakakonekta? Pressure switch sa cram ng pento. Gumana ang kiraining ni Jai. Huwag mong hayaang mahawakan niya ang pinto. Sasabog ang bultin. Barilin mo na. Katahimikan. Tapos, matatag na boses ni Maria, Kapte. Isang putok. Malinis. Puwagsak si Vargas. Nahulog ang detonator. Target down. Holding secure. Lumabasan ang mga opisyal. Lahat ng suspect ay arestado. Walang nasaktan. Pumuntong, hininga si De Leon. Muntik na. Tumango si Jai. Lagi namang ganun. Sa debriefing, paggunang lahat, pero buhay. Nagsalita si Captain De Leon sa harap ng kwarto. Napabagsak natin ang isang malaking operasyon ng sindikato ngayong gabi. Walang opisyal na napatay o nasugatan. Dahil yan sa paghahanda, training, at sa isang taong hindi pumayag na pumasok tayo ng basta. Tumingin siya kay Jai. Pinaalala sa atin ni Jos Reyes kung bakit natin isinusuot ang badge na ito. Para magprotekta, maglingkod at hindi iwanan ng kasamang sugatan. Nagpalakpakan ang lahat. Ang mga opisyal na nagduda sa kanya noon ay nakatayo na ngayon. Respeto. Lumapit si Maria na may dalang isang bagay. Ang gold cross medal ni Jai. Dito ito nababagay sa istasyon para maalala ng lahat kung ano ang tunay na tapang. Sinubukang tumanggi ni Jai. Hindi ko to ginawa para sa recognition. Ngumiti si Maria. Alam ko. Kaya mas lalo mong deserve. Isinabit niya ito sa Wall of Honor, katabi ng mga larawan ng mga yumaong pulis. Tinitigan ito ni Jai. Ang kanyang lumang duhay at bagong layunin, sa wakas ay ugnay. Kinakamayan siya ni Captain De Leon. Iniligtas mo ang opisyal ko, tapos iniligtas mo ang team ko. Utang namin sa'yo ang lahat. Tumingin si Jai sa paligid. Mga batang mukha, nagpapasalamat, buhay. Wala kayong utang sa akin. Mangako lang kayo ng isang bagay. Ano yon? Umuwi kayo ng ligtas sa mga pamilya niyo gabi. Tumango si De Leon. Pangako yan. Habang paalis si Jai sa istasyon, tumila ang mga opisyal na parang isang koridor ng respeto. Bawat isa'y tumatango habang dumadaan siya. Inihatid siya ni Maria. Pinagumo ang lahat. Dito, alam mo ba yon? Lumingon si Jai sa istasyon. Nakabukas ang mga ilaw. Ligtas ang mga opisyal sa loob. Hindi. Pinaalala ko lang sa kanila kung ano ang alam na nila. Sumakay siya sa kanyang truck at nagmaneho pauwi. Pauwi kay Angela sa kapayapaan. Sa layunin. Ang bayaning hindi kailanman ninais maging isa.
Makalipas ang 1 taon. Nakatayo, si Jai, sa harap ng isang maliit na classroom. 20 sibilian ang nakaupo sa harap niya. Mga nurse, guro, truck driver, mga ordinaryong taong gustong matuto ng emergency medical care. Ang karatula sa itaas ng pinto, Praise First Response Training. Dahil lahat ay dapat marunong magligtas ng buhay. Si Angela ay nakaupo sa likod. 11 anyos na ngayon. Pinapanood ang kanyang ama na magturo. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mga mata. Demonstrate si Jai ng sa isang bangmi. Karamihan ng tao ay natitigilan sa mga emergency. Normal yan. Pero kung alam mo ang gagawin, malalabanan mo ang takot na yan. Mas memory ang papalit. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Paano kung magkamali kami? Ngumiti si Jai. Kung ganun, magkakamali kayo. Pero, ang paggawa ng isang bagay ay laging mas mabuti kaysa sa walang ginagawa. Marami na akong nagawang pagkakamali. May mga nabuhay pa rin. Pagkatapos ng klase, pumasok si Maria Santos. Hindi siya uniforme. Civilian na promote siyang detective noong nakaraang buwan. Uy, long time no see. Tumingala si Jai. Detective Santos, congratulations sa promotion. Salamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Naglakad sila sa labas. Palubog na ang araw. Gininto ang liwanag sa buong parking lot. Inabutan siya ni Maria ng isang folder. Akala ko, gusto mong makita to. Sinara na namin ang kaso ng asawa mo. Lumabas na ang resulta ng evidence. 3 aresto. Lahat konektado sa sindikato. Pinuksan ni Jai ang folder. Nakita ang mga mugshot. Ang mga lalaking pumatay kay Sarah. Wala siyang naramdaman. Walang galit, walang kasiyahan. Kundi kosher lang. Salamat. Hindi nito siya may babalik. Hindi niya. Pero ibig sabihin, hindi siya namatay para sa wala. Nakatayo sila sa komportableng katahimikan. Tapos, nagtanong si Maria, naisip mo na bang bumalik ng Tiny? Mag-consult sa departamento. Umiling si Jai. Dito ako nababagay. Nagtuturo sa mga sibilan, binibigyan sila ng mga kakayahan na sana'y hindi nila kailanman kailanganin. Mas tahimik. Mas simple. At hindi gaanong delikado. Kasama na rin yun. Lumabas si Angela, nakita si Maria, at kumaway. Hey, Tita Maria, uy nak. Tinuturo na ba sa'yo ng tatay mo lahat ng sikreto niya? Yung iba po. Hindi niya raw ituturo yung mga astig. Talaga, hanggang sa tumanda ako. Pinulo ni Jai ang buhok niya. Dahil ang mga astig na bagay ay yung mga nakakatakot din. Pinanood nila si Angelang sumakay sa truck. Umarap si Maria kay Jai. Alam mo kung ano nang realize ko. Hindi ka tumitigil sa pagiging sundalo. Nagbabago lang ang misyon mo. Isipan nito ni Jai. Siguro, naintindihan ko na lang sa wakas kung saan ako lumalaban. Para saan? Hindi para sa karangalan, hindi para sa paghihiganti. Para lang masigurong makakauwi ang mabubuting tao sa kanilang mga pamilya. Tumango si Maria. Naiintindihan niya. Niyakap niya ito. Sandali. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong tulad mo. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong tulad ng lahat.
Lahat tayo may maibibigay. Umalis ito. Naglakad si Jay patungo sa kanyang truck. Nagpapatugtog si Angela. Sintunado ang pagkanta. Sumakay siya. Pinaandar ang makina. Sa dashboard, nakasabit sa salamin ang kanyang itim na bracelet. Kita ang mga salita. Huwag iwanan ng kasamang sugatan. Hindi na niya ito isinusuot. Hindi na kailangan. Dahil wala na siyang iniiwanan. Hindi na. Kailanman. Nagmaneho siya. Pauwi habang palubog ang araw. Ang kanyang anak sa tabi niya. Malinaw ang kanyang layunin. Isang dating sundalo, isang single father, isang guro. Isang taong huminto sa isang aksidente at binago ang lahat.